Pag-usapan natin ngayon ang napipintong rally ng Iglesia ni Cristo sa January 13. So, merong isang vlogger, si Munting Kaalaman, napanood ko yung kanyang vlog. Gusto kong i-share sa inyo dahil nakausap niya mismo ang mga members ng Iglesia ni Cristo sa kanilang kapilya. At madami daw talagang sasama. Ito daw ang rally ng iglesia na talagang pinaghandaan nila ng husto. First time in history daw itong rally na open for anybody kahit hindi nila kasama sa INC pwedeng sumali. First time daw ito. Kasi ang alam ko, mga INC members lang ang magsama. Kaya ako naman, nabigla ako nung nalaman ko na open for all at marami daw sasama. First time in history na mangyari itong ganitong rally at may mga baka mga pakinggan nyo na lang siya, sabik-sabik, kahindik-hindik talaga itong rally na ito. January 9 kasi di ba yung piyesta ng Nazareno. After natin doon sa mga lugar na yon, maghahanda na. Sabi may mga pakain daw ng mga burger, bubungos, tapos yung mga tent doon, mga portalet. Ang dami ng portalet na ilalagay doon. Talagang pinaghandaan, hindi yung basta mag-rally ka tapos iiwan mo madumi ang kalsada, hindi. May mga tinalaga na daw na maglilinis, may mga media na, may mga tent na, tsaka may mga, hindi ngayon, gagawin pa lang. May nabalita ako, ewan ko kung gano'n totoo yun, no? Sabihin, kung totoo talaga yun, ganun, ka-organize talaga, Iglesia ni Cristo talagang, kada kilos nila sa kanilang aktibidad, pinaghahandaan nila. Kung gaano nila, saka pinagpapanata nila, ipinapanala nila talaga labis na pinaghandaan. Sabi niya, history daw to eh. Wala pa nangyayari nito. Yung 2015 nangyari, biglaan lang yun. Sa EDSA ata yun. Hindi pa organize yun masyado. Ito, yung organize talaga total. Ibig sabihin, labis na pinaghahandaan at pinag-aanyaya ng Iglesia ni Cristo sa hindi nila kapanampalataya. Kahit sino pwede sumama. Ang sinasabi ng marami, ang marami sasama nito mga politiko. Tsak daw yan. Kasi siyempre mga politiko, alam naman nyo, prangkahan na, reto ka na tayo. Ha? Sa akin, sorry ito, opinion ha. Ahabol ng boto sa darating. Pag January na ngayon, konting, February, eleksyon na. February, March, April, wala na silang time. Ayan ang pagsasamantala, ayan na ang siyasamantala na nila sa botohan, na siyempre, pabango sila sa iglesia, maaaring sumama ang mga politiko dyan sa gagawing rally. Maraming politiko sasama. Baka buong Pilipinas ng politiko bumaba at sumama dyan. Kasi, sa liwasan lahat Pili mo, Calabarzon pati ata North, dyan pupunta South, dyan pupunta. Yung Palawan pala, gagawin ang rally ng iglesia, kung meron din pala sa Palawan. Ang hindi ko alam, sa Davao ata meron din gagawin dyan Hindi ko Cebu, alam. meron. Kaya ito, sigurado itong mga Calabarzon at mga doon. Yun nga, teka, ano ba to? Ayun nga, isang gagawin iba't ibang lugar, no? Ngayon, sabi ng marami, hindi sa akin kung gagaling to nabasa ko lang sa mga komento at sa mga narinig na ibang mga personalidad na kilala din sa lipunan, hindi ko mabangkitin kung sino, baka mapalitan ng sitwasyon. Yan. Na nagbibigay siyempre simpatsya sa Iglesia ni Cristo. Hindi naman simpatsya kasi ito nga para puro kapayapaan naman ito yung nilusod ng Iglesia ni Cristo Para sa kapayapaan to, hindi para sa anong bagay ito. Diba? Babaliktad ang sitwasyon. Baka daw si BBM pa ang main page, hindi si Sara. Hindi natin alam yun. Hindi ko alam kung anong batas ng people power. Hindi ko alam batas ng pagtitipon. Pero ito, sabi, ang gaganap ng rally ng Iglesia ni Cristo, may ibibigay na uniforme. Hindi uniforme, ibig sabihin, may t-shirt na ibibigay sa Iglesia ni Cristo ng pagkakilanlan na Iglesia ni Cristo. Siguro limited lang sa kanila yon, para sa kanila. Kaya, kung sino yung maglulusod ng people power, alam kung iglesia ba o hindi. Diba? Kaya ito, ang iglesia kasi hindi magkano ng people power yan. Pero, kapayapaan yan.
Pero kung may maglusad man ng people power, marami, mag-merge dun sa rally, hindi Iglesia ni Cristo, hindi gagawin ng Iglesia ni Cristo. Kasi naka-uniform ang Iglesia ni Cristo. Bigla na bibigay yun, hindi magagaya bigla uniform. Di ba? Maliban na lang, kaso alam ko, limited lang para sa mga kapatid lang sa Iglesia ni Cristo yun. Ang alam ko nasabi lang sa akin, pero magkakaroon ng uniform. At labis na napaghahandaan talaga. No? Kaya, yung darating sa January 12 pa lang, may mga naka-check-in na daw sa hotel, ang dami na. May nagpabook na nga ako gusto ko nga magpabook kasi gusto ko mag-media rin ako doon para makita nyo, masubaybayan nyo. No, baka January 8 or 7 magpabook na ako doon. At January 10 matulog na ako doon. Doon na ako maghintay, no, para hindi na mahahassle. Pero titingnan ko yung schedule, no, para kung maganda o hindi. Ayun niya, meron marami itong kapatid na nagpabook na, fully book na doon sa mga kalapit na hotel. Ang Liwasang kasi di ba parang pahabayan na baka doon pa lang sa 3 kilometers mula sa Liwasang, maukupa na kasi hindi ka pwede pumunta sa sakyan mo doon motor, doon sa venue, may ipit Paglabas mo doon, baka madaling araw ka na makalabas. May ipit sa sakyan mo, kailangan, ang tendency nun, paparada mo yung sakyan mo, 2 to 4 kilometers away. Maglalakad ka. O masigit pa, kung mas maraming tao inaasa, sabi ko nga baka 2 milyon. Ang backup dyan pala sa papuntang Liwasan, baka nasa Las Piñas ka pala, nandun na yung sakyan mo lalakad ka. Laking kilometer, 25 kilometers yun mula sa Las Piñas yata. Pwede ko pagkakamali. Kasi mula dito sa 34 kilometer mula sa Luneta, sa Liwasang yun. Mga 30, kulang more or less, 30 kilometer yun. Yeah. Doon pa lang, baka mapaspado na yung lugar. May pasok yung time na yun. January 13 yun, may pasok yun. Marami sasabay pasok ka ng mga estudyante, empleyado, di ba? Siguro di-declare na holiday yung araw na yun. Kasi the best na araw yun Kumbaga, first time in the history, magkakaroon ng pagtitipon na napakarami para sa kapayapaan. No? Yun na sa people power pala, ituloy ko, no? Eto, nabasa ko. Pinasa lang sa akin itong artikulong ito, pero hindi ko lang kung totoo to. Sa Pilipinas pala, kapag na-impeach ang isang Pangulo, ang susunod na mahalal, ang Pangulo ay ang Vice Pangulo. Kung sakali magkaroon ng lungsod na people power, ito mapasahin ko lang, pero ito haka-haka naman to, tsure pa naman to, hindi pa naman nangyayari. Kung sakali mangyari yung people power na mangyari, na hindi natin inaasahan doon. Ito, pero malabong mag-people power ang iglesia, sabi ko nga para sa kapayapaan Siguro. Okay, so ako, malabo ang Iglesia ni Cristo, pangkapayapaan lang. Walang sisigaw ng resign. Wala lang talaga. Naniniwala ko sa hangarin ng Iglesia na hindi lang matuloy ang impeachment, happy ng Iglesia, para hindi ma-distract ang gobyerno, para hindi magkawatak-watak. So, ako, disagree ako niyan, yung people power yan, wala na yan. Haka-haka lang yan. Ang ano dito is, mga estimated ilan. Sabi ng vlogger nito, 2 million. I think, yung record ng Iglesia sa Guinness World Record, I think, 1.5 million nung 2008 or 2009. Yung parang lalabanan ang poverty, parang ganun. Parang charity walk. So, ini-expect ng karamihan na baka mas marami ito. Usually, ang rally daw ng iglesia is sa linggo. Yun yung nabasa ko rin. Kailang, first time in history na ginawa nilang Lunes, yung January 13. Anong significance nun? Bakit Lunes? Isinabay nila yung pag-open sa session ng Congress, January 13 din. So, makita nyo, bakit sinabayan nila? So, palaisipan. Kasi, pwede mang linggo. After ng pagsimba, yan na. Yan bakit ginawang Lunes at sinabayan ang pag-open ng Congress? Anong political significance nun? So, mag-isip-isip na lang ang mga natin.
Basta, klaruhin natin, ang Iglesia ni Cristo is para sa kapayapaan at for the first time in history na mag-rally ang Iglesia na open for everybody para mas marami ang manawagan ng kapayapaan, kaya peace rally nga. So, sana wala nang sagabal sa rally na